kalambat, tayo ay mag fishing na naman tayo. Lagay natin bangka. Nandito na naman tayo mga kalambat at tayo nagdilimas gawa ng ito ang gagamitin nating bangka. Nung nakaraang linggo nga pala nung pumunta ako dito sa dagat at ako magfi-fishing ay pagtingin ko ay wala yung bangka at gamit nga daw nila mama. Abay tingnan nyo ng mga kalambat at solong-solo ko yung bangka at wala talagang gumagamit ang bangka, kaya ang ginawa ko ngayon nilimasan ko para ako ang gagamit. Nagsagwa na nga pala ako dyan mga kalambat at doon tayo sa kabilang pepesto. Gawa nandun na pinakamaraming isda daw ay mga sigapo po baga. Ay marami sa akin nagtatanong kung ano daw mga nahuhuli ko sa pamimiwas. Ang mga nahuhuli ko sa pamimiwas ay sari-sari pero mga sigapo po ang pinakamarami. Tingnan nyo po baga, ganito po baga siya. Division tayo sa isa. Ano perang tawag dito? Maliit lang na isda. Sa sobrang lakas nga pala ng hangin mga kalambat ay talaga hindi tayo magkaigi diyan gawa na ay awan ko baga sa hangin na to at paiba-iba ang direksyon po baga. Naka-fish on na naman tayo dyan mga kalambat at uunahan ko na. Ang tawag po dito nahuli ko ay liglig. Sa English po baga ay honey grouper. Ay tama po baga, awan ko basta isda, yun na yun. Ayan o, nakikita nyo naman yata yan. Yan po ang tinatawag na honey grouper or liglig ang tawag dito sa amin sa Quezon. Nga pala ako namimiwas ay paikot-ikot lang talaga ako dito sa gilid. Gawa na ang akin talagang pamiwas ay panggilid lang, hindi po baga pang malakihan katulad ng mga talakito at saka yung mga putian po baga ang tawag doon. Awan ko kung anong tawag doon, basta yung malalaking isda po baga ang tawag. Kung nagtataka kayo na ako lang nagbibideo sa sarili ko ay wala po talaga akong kasama. Gawa na yung akin nagbibideo ay pinapasok ko muna. Abayan, sabi ko ay pumasok muna at gawa ng ilang araw na siyang absent at baka naman tayo ang pagalitan at gawa tayo yung pinagbibideo natin sa vlog natin. Tapon ko nga pala dyan ang aking fishing rod ay sinasabit. Ay napakakulit naman talagang itong isdang ito. Hindi ko alam kung anong isda yun ito. At pag ito yung nahuli ko talaga ay talagang iuulam kita. Bawat sabit nga pala ng aking fishing rod, ako naman itong panay sagwan kung saan napapadpad ay talaga naman ay talagang tinutustusan ko ang aking fishing rod. Gawa ng pag hindi mo tinustusan talaga ay talaga na mapuputol ang aking fishing rod. At ayan na nga, nahuli na rin kita at ikaw talaga iuulam ko. Mamaya ka sa akin, ipiprito kita. Abay, napakahirap naman tanggalin tong ating sigapan nito. Ay paano hindi mahihirapan, ay tinamaan sa nguso at sa mata at sa balugbog. Abay, triple kill. Grabe na, ay hindi ka talaga makakawala niyan. Nung natanggal na nga pala itong ating sigapo, nagsimula na nga pala ulit ako dyan maghagis gawa ng baka tayo may mahuli na naman. Namimiwas nga pala ako dyan ay ito namang panahiyang panahon naman na ito ay hindi marunong makisama. Ulan baga at saka hangin ay pinagsasabay baga. Pag ako namimiwas ay pasaway talaga itong ating panahon ay. Habang ginagalaw ko nga pala itong ating pamiwas, ito nakahuli ako o fishing tayo ngayon. Ano ay nakikipaglabanan talaga itong ating isdang ito ay talagang akala niya hindi siya mahuhuli. Kung nakahuli ka nga pala nitong ating tinatawag na honey grouper or sigapo, ito po ay pag nabiwas na po ay hindi po talaga siya gumagalaw, para po bagang estatwa na. Yan po baga, nakita nyo naman, para po baga siyang barko na hinihila na laang. Ay sa sobrang taba naman talaga niyan ay pwedeng pansigang yan at saka panprito, pero mas masarap po talaga prito niyan, tapos may sausawan po baga at saka sili. Grabe, napakasarap. Kahit nga pala sobrang sama ng panahon na yan ay kailangan natin mamiwas at kailangan natin gumawa ng content. Tapos ko nga pala mabiwas yung isa ay mauwi na ako gawa na sa sobrang sama ng panahon talaga ay paiba-ibang direksyon na talaga yung aking pinupuntahan ng bangka. Nung napasok ka pala ako sa aking trabaho ay marami sa akin nagpapa-shoutout, kaya ngayon isi-shoutout natin sila. Shoutout nga po pala kay John Mark Ulip, Romel Catamio at kay Amaro Romel at lalo na po kay Ate Jora na lady guard namin. Habang pauwi na nga pala ako dyan, nagtry ako dito mamingwit sa kabila gawa ng baka tayo makahuli ulit dito ng sigapo. Kapag nga pala ako nakakahuli ng marami ay dinadala ko sa bahay, pero pagka konti laang ay hindi ko po dinadala at gawa ng sayang din naman at hindi rin naman naluluto sa bahay. Abay, may nakapagsabi sa akin, pag daw nakahuli ng sigapo na buhay ay pwede mo daw alagaan ito at ilagay sa fish pond. Abay, ang sabi ko naman, paano ko mailalagay? Wala nga akong fish pond, kaya ngayon ilulutuin na lang natin at wala naman tayong paglalagyan. Katapos ko
pala mamiwas dyan ay dumuong na talaga ako at talaga naman sa sobrang lakas na talaga ng hangin at ulat hindi ko na kaya talaga magsaguan. At ito pa ang masama mga kalambat, naputulan tayo ng nylon. Iisa na nga lang yung ating artificial ay kinain pa talaga ng malaking isda at sobrang bigat naman talaga hindi ko na kinaya. Paano naman hindi mapuputol ay sobrang liit naman talaga ng ating nylon na hindi kakayanin talaga yun. Kaya ngayon ang ginawa ko na lang dyan ay umuwi na lang ako at wala naman tayong ipapalit na pangbiwas diyan. Kaya ngayon ay ito, bibilang ako ngayon ng isda. Hindi nga akong komportable sa tabo kaya ngayon ang kinuha ko na lang talaga ay planggana, ay binubuko na talaga at talagang hindi kakasya talaga sa tabo. Mga ibang nahuli ko nga pala dyan ay patay na, ay may dalawa pa pong buhay dito na nakalagay pa sa tubig. Ayan ngayon ay pwede itong buhayin sa fish pond, ay kaso nga lang ay wala tayong fish pond. Pwede na yan. Pang sigang na din. Madin yan. Malaki-laki na rin to. Ayun, buhay pa. Aray. Sakit.